nagpapakita tayo ng mga ganitong klase ng mga balita ng mga ganitong panukala ni Pastor Apollo Kibuloy kasi wala namang senador na tumatakbo ngayon na merong mga komprehensibong mga plano at proyekto para sa bayang Pilipinas. Tingnan nyo ngayon, pumunta kayo sa mga sa mga pages ng mga senatoriables. Wala kayong makikita na senador na may mga panukalang ginagawa na komprehensibo at detalyado. Sapul lahat ng mga importanteng issues ng bayan natin. Talagang gumagawa ng mga panukala para mapadali ang buhay at hindi na mapadali ang buhay, mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. O ito, pakita natin itong balitang ito ni Attorney Kay. Pero lugmok pa rin tayo sa kahirapan, pero ito po, may isang Pastor Apollo C. Kibuloy na may Exhibit A po. Yung Kingdom of Jesus Christ galing po sa mahirap. Again history lang po ng Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula lang po sila, ng ilan lang sila. Si Pastor Apollo Kibuloy nagsimula lang sa bundok. 1 taon sa Kitbog, 5 taon sa Tamayong. At doon po siya nagsimulang mangaral. At doon po nagsimula yung kanyang simbahan. Ilan lang po sila, wala silang property, wala silang ni anuman. Nagsimula po sila na paunlarin yung kanilang simbahan 39 years ago. 39 years ago. As in, walang pamasahe, walang pangkain. Nagsimula na silang maraming salamat hindi ko na pasalamatan ito So nagsimula lang po ang simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy sa sabi nga humble beginnings. Walang-wala, as in walang-wala. Kinukwento nga nila sa amin, pati yung mga CR nila dyan, wala pang bubong. Dumadaan yung mga eroplano na ganyan, mga naka-squat sila doon. At kung ano nga daw, yung balde nga daw nila na isang, kung ano daw laman ng tubig na yun na rin yung ginagamit nila panligo at saka panglaba kasi sobrang hirap talaga ng buhay nila. At dahil nga sa matinong pag-iisip nito ni Pastor Apollo Kibuloy, sa galing niya sa management, sa galing niya sa planning at execution, tingnan nyo kung gano'n na sila kaunlad 39 years after. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Pilipinas, napakarami ng mga relihiyon. Napakarami ng mga organisasyon na ang tagal-tagal na halos 100 taon na yung iba. Yung iba, lagpas 100 taon na. Pero yung na-acquire ni Pastor Apollo Kibuloy, halos karamihan sa mga ibang organisasyon dito hindi pa nakukuha, hindi pa na-acquire o hindi pa nakakome into fruition. So ito si Pastor Apollo Kibuloy, pinakikita lang po natin na kung gaano siya kagaling na leader. Hindi lang leader para sa kanyang mga nasasakupan sa kanyang simbahan, kundi pwede siyang maging magaling na leader sa bayan natin. Dahil nga doon sa mga resibong nagawa niya yung kanyang formula na ginamit sa Kingdom of Jesus Christ from scratch hanggang ngayon na buong mundo meron na silang mga simbahan at meron na silang mga magagandang properties sa abroad. Kaya nga pilit na kinukuha yan pilit na pinopolitika sila dahil talagang inggit na inggit mga bossing sa KOJC. Etong ibang mga lahi dahil sino ba to? Pilipino. Paano itong yumaman dito sa lugar natin? Dominante ito ng mga puti, dominante ito ng mga African Americans, pero paanong dyan sa Amerika? Sabi ko nga ako nakapunta na ako ng Amerika and nakita ko yung mga properties nila dyan. Ang gaganda, ang lalaki. At talagang hindi mo akalain na merong mga ganong klase ng compounds ang isang lokal na religious group dito sa Pilipinas pagdating sa ibang bansa ganun pa rin kayabong. Ganyang kagaling si Pastor Apollo Kibuloy, hindi lang siya dito sa Pilipinas naging successful, pati pa sa ibang bansa, mantakin mo hanggang Brazil, hanggang sa Ukraine, hanggang sa Africa, naging mayaman yung kanyang mga simbahan dyan. So ibig sabihin, effective yung formula, yung style ni Pastor Apollo Kibuloy, na alam ko na kayang-kayang gawin dito sa Pilipinas, basta susunod lang tayo at basta't magiging disiplinado lang tayo. At kaya nga pinapakita namin sa inyo mga bossing yung mga magagandang traits nila, magagandang mga plano niya sa buhay, mga plano niya sa gobyerno para at least makaranas naman tayo ng mabuti, hindi na lang puro kawatan, mga magnanakaw yung mga nasa pamahalaan. Saan mapupunta yung pera ng taong bayan? Yes, that's true. Kaya nga 'di ba, meron din na kwento din kasi si Pastor about modernizing the government. Meron pa siyang binigay actually na 5
kind of government na para talagang ma-achieve natin yung modernization of government. Number one is clean government. Ito nga talagang sulong ni Pastor yung zero corruption. Okay? Clean government. Very broad din yung clean government eh. Aside sa zero po yung corruption, andyan din yung zero waste. Zero ang baho. Kaya nga, always tayo, may cleanliness drive tayo, di ba? National Commission for National Cleanliness nga ang isulong din ni Pastor. Aside po dyan, syempre, lalo na bawal na yung mga drug addict sa gobyerno. Dapat malinis talaga tayo. Numero 1 talaga dapat ng gobyerno. Walang drug addict, attorney. Kailangan yun. Kasi paano ka makapamuno, di ba? Kung ikaw mismo hindi ka magaling o mabuting ehemplo sa taong bayan at saka sa mga subordinates mo. So yun po, clean governance. Pangalawa po, which is very important kasi nga in connection sa sinabi ni Ana, no, is yung tinatawag ni Pastor na strategic human resource management. Dito po sa strategic human resource management na sinasabi ni Pastor para ma-achieve yung modernization of government is kailangan po talagang tuturuan yung mga public officials, public employees, government employees ng civil service ethics. Ano yung civil service ethics na yun? Uy, importante yan ha. Kung matatandaan natin nung naging presidente si PRD, inano niya yan, hinighlight niya yan, na tayo ay mga trabahante ng Pilipinas. Tayo ay alipin at tagapagsilbi ng mga Pilipino. Magsilbi tayo ng tama. Bawal na yung masungit. Bawal yung hindi nakangiti. Bawal yung hindi accommodating. Kailangan, pagka mayroong mga Pilipino na lumapit sa inyo, tumingin ng tulong, gawin nyo lahat na makakaya nyo. Hindi kayo magsusungit. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga government agencies noon, lahat naging mabait, naging friendly, nawala yung mga fixers. Sabi nga ni PRD, kapag may nagsungit sa inyo na mga taga-ahensya ng gobyerno, halimbawa sa SSS, halimbawa sa sa PhilHealth o sa ganito o sa ganyan, sampalin nyo, sabihin nyo, sinabi ko. Binibigyan ko kayo ng lisensya na kapag ka binastos kayo o sinungitan kayo ng mga taga-gobyerno, ipaalala nyo sa kanila na pasahod nyo lang sila. Sampalin nyo. Tapos pag nagreklamo, isumbong nyo sa akin. So dito kay Pastor, mas mabait nga lang yung approach. Kasi sa kanya is, ituturo, ititrain yung lahat ng mga natin. Kasi lahat naman yan, yung karamihan naman sa mga yan, may mga civil service, pasado naman yan sa civil service. Ang problema, natutunan ba nila yung civil service? Sinasabuhay, sinasapuso ba nila yon? Kay Pastor, ang gagawin niya, bibigyan niya ng training etong mga nasa gobyerno kung papaano magbigay ng service excellence. Kasi sa KOJC, excellent talaga ang service dyan. Hindi sila pumapayag sa basta-basta. Hindi sa kanila pwede na. Sa kanila kailangan laging maganda. Kung ano yung pinaka maganda, yun ang gawin natin. Hindi option yung, meron tayong option A, option B, yung option A pwede na, yung option B sobrang mahal. Doon sila sa option B kahit na mahal, basta maganda, doon sila. Ganon klase ng serbisyo ang binibigay ng KOJC sa mga sarili nila at pati sa amin ng mga bisita nila. Oo, grabe, perfectionist talaga sila, ultimong kulay ng mga bulaklak. Kailangan maganda sa mata. Hindi pwedeng, ito maganda to, ilagay natin. Hindi porket maganda kulay, ilalagay na doon. Hindi, kailangan pare-pareho sila, pare-pareho ng uri, iba yung uniformity nila. Ganun sila ka in order. Parang obsessive-compulsive nga kung titingnan mo itong mga taga KOJC. Kasi sobra talagang OC. Makikita mo yung mga damit nila, kapag ang pagkakatiklop ng mga damit nila, putya, pantay-pantay. Tapos dito nakalagay yung damit, dito nakalagay yung sapatos, dito nakalagay. Ganun sila. So organized. So yun yung sinasabi ni Pastor na ititrain niya yung mga taga-gobyerno para maghatid ng serbisyong maayos talaga. Yung pasok sa ethical standards at pasok doon sa civil service code. Yun ang pinakamaganda ro kasi talagang yung iba dyan nakakalimot na. Lalong-lalo na, hindi nakapasa naman ng civil service pero hindi naman sinasapuso, sinasabuhay yung kanilang mga natutunan doon sa civil service training nila. Dapat dyan po tinuturo yung openness, yung pagiging accountable, yung dapat transparent ka, dapat yung SALN mo, always nakalatag yan, dapat honest yung pag-reveal mo din dyan. And dyan din po tinuturo yung pagmamahal sa bansa,
yung patriotica, at dyan din po ituturo yung pagiging public servant po ikaw. Kaya ka po nandyan para po ibigay sa taong bayan kung ano pong para sa kanila. Yun po, service-oriented. So once po na na-train na po dyan sa sinasabi ni Pastor na human resource management, kung saan dyan po meron po tayong pool. Kung ano man yung talent mo, i-verify po yung may tinatawag siyang personnel verification standards. So kung ano yung talent mo, doon ka ilalagay. For example, magaling ka sa computer, so sa IT ka ilalagay. Parang nasa right box ka. Ganun din kasi si Pastor sa ang strategic human resource. So once po, nabuo na yan sa'yo, nasa right box ka, yung right characteristic na sa'yo na, lalo na pagiging honest sa pera at ang pagmamahal sa bansa. Diyan po ang susunod na naman sa kanyang modernization is yung tuturuan talaga na maging service-oriented. Yes. Sa service-oriented kind of governance po, sabi ni Pastor is dapat po i-minimize yung red tapes, yung bureaucracy, yung pag pumupunta ka ng for example, sa isang government facility, di ba? Kailangan dumaan ng 3 tables or 3 cubicles para pa makuha yung kailangan mo. So ang tagal. Ang tagal, di ba? Minsan nga, kunwari na lang, pupunta ka ng hospital, tapos magbabayad ka na lang. Sa corporate setting, yung tinatawag na red tape, yan yung tinatawag nilang mga wastes of process. Kaya nagkakaroon ng sa mga kumpanya, nagkakaroon ng mga trainings such as Lean Six Sigma, mga ganyang trainings, Kaizen trainings, para yung mga wala ng kwentang proseso sa sistema ninyo, tatanggalin na. Kumbaga, isi-simplify na para hindi nasasayang yung oras at mas maraming maserbisyohan. Yun yung sinasabi dito ni Attorney Kay, na ang plano ni Pastor Apollo Quiboloy, padaliin talaga yung serbisyo para sa tao. Kasi katulad niyan, dati nung panahon ni PRD, kapag ikaw ay magrerehistro ng sasakyan, saglit lang. 1 araw ka lang a-absent sa trabaho mo, matatapos mo na. Pero ngayon, bumalik na naman, minsan 1 linggo na hindi ka pa daw natatapos. Paano naman yun? Siyempre, gagawin mo lang yung errands mo kapag weekend kasi wala kang pasok. Yung problema, wala naman silang pasok ng weekend. So, sa panahon ni PRRD, dahil nga nangihinayang sila sa oras at araw ng mga tao na nagpoproseso ng kanilang mga dokumento, ina-assure ni PRRD na yung red tape tanggalin na natin. Yung kung ano lang yung kailangan talaga, yun na lang yung kunin natin, at kung ano yung kayang i-provide agad-agad nung mga nagki-claim sa atin, yun na i-accommodate natin. Wag na yung putik yan, hiningan mo na ng police clearance, hiningan mo pa ng NBI clearance. Alam mo yung mga ganun? So sana meron ng mas mataas naman yung NBI sa police, pwede nang either. Kung police clearance lang yung meron sila, pwede na sana yung ganun. Alam mo yun, para sana magproseso na yung papeles. So gustong tanggalin ni Pastor Apollo Quiboloy yung waste sa system, waste sa proseso, para sana mas mabilis yung serbisyo, mas marami maserbisyohan. Hindi pa sapat yung PhilHealth, di ba? Kailangan pa ng lingap kung sa Davao ka, di ba? Marami ka pang kung may senior citizen ka pa na... Alam mo, kaya nga si Bongo, di ba, sinimplify din niya. Anong ginawa ni Bongo? Doon sa, yung sa kanyang... na nga ulit yun? Yung kay Bongo, naging makakalimutin na ako eh. Yung Malasakit Center, di ba? Yung Malasakit Center, mga bossing, sinimplify na ni Bato, ni Bongo. Ang ginawa niya, instead of pupunta ako sa PhilHealth, tapos mamamasahe ako ulit papunta PCSO, mamasahe ako ulit papunta DSWD, mamasahe ako ulit papunta sa ganito, SSS, and so on and so forth. So kay Bongo, ginawa niya one-stop shop na yon. Sa Malasakit Center, nandoon na lahat yun. Yung mga instead of pumunta ka sa bawat opisina, nandoon na lahat yun sa isang lugar, sa Malasakit Center. Hindi ka na mahihirapan pa. Isang papel mo, dadaanan na lahat yun, tapos na for that day. Makiklaim mo na kaagad yung kailangan mong i-claim. Yun yung sinasabi dito ni Pastor Apollo Quiboloy, na ito talaga yung sinasabi ko nga sa inyo, brand ni Duterte talaga, yung brand of service excellence na gustong ibigay ni Pastor Apollo Quiboloy sa atin. Discount, iba na naman yon. So, nakikita nyo, ang tagal. So, dapat pag service-oriented, buo na yung ating
yung kumbaga andun na yung sense of service with moral values na nabuo na sa bawat government employees, lalong-lalo na sa government official. Yan po, pag magsiset up po, kumpleto na yan lahat. 'Di ba? So hindi yung para sa kung ano lang, magbigay ka lang ng proyekto, okay na yan. Hindi. Dapat strategic din po. Service-oriented. Ano ba ang gusto ng taong bayan? Ano ba ang convenient para sa kanila? So yun po. So yun yung pangatlo. Service-oriented. Ang panglima is... Dali lang. Parang hinika yung internet ko Meron tayo sa bansa. May solusyon si Pastor. Yes. Kaya subukan ninyo si Pastor. Yes. Oy, totoo yan. Napakaganda na sinabi ni Ma'am Hana na sa lahat ng issues ng bayan natin, merong solusyon si Pastor Kibuloy. Bakit? Kasi yung problema naman na kinakaharap ng gobyerno natin, kinaharap din ng gobyerno niya yan eh. Pero may gobyerno kasi siyang sarili dun sa kanyang simbahan, kaya nga tawag nila dyan bansang kaharian eh. Sabi nga, a city, a country within a country. May sarili silang bansa. Para silang may sariling bansa. Kung ano yung mga departamento ng gobyerno na meron tayo, meron din sila noon. Kung ano yung kinakaharap natin, yun din yung kinaharap nila. Pero bakit nasolusyonan nila yung mga kinaharap nilang problema? Kasi nga sa kanila, seryoso silang lahat, mahal nila yung isa't isa, mahal nila yung bansang kaharian nila, tapos zero corruption pa. Walang korupsyon. Zero. Bokya. Kaya ang Pilipinas hindi umuunlad, kasi ang problema ng Pilipinas, pare-parehas lang naman mula noon hanggang ngayon eh. Pero bakit hindi nasusolusyonan? Kasi nga inuuna ng mga taga-gobyerno ngayon yung sarili nila. Inuuna ng taga-gobyerno ngayon yung mga kabit nila, yung bulsa nila at kung ano-ano pa. Personal na interest bago bayan. Itong maganda sa mga taga-KOJC, inuuna nila yung bansang kaharian bago yung mga sarili nila. Kasi para sa kanila yun eh. Na kung i-adapt lang natin mga bossing yung ganung way of life at saka thinking, I'm sure. May kaibigan nga ako na galing din dito sa Japan, sabi niya, kayang-kaya din natin to. Yung kung ano yung meron sila sa Japan. Oo naman. Masyado lang kasi tayong walang disiplina at saka reklamador. Pero kung magiging masunurin tayo, obedient at magiging mapagmahal sa bayan, kayang-kaya natin maipag-compete sa mga first world country. Kaya sabi nga nito ni Hana lahat ng problema ng bayan natin, kinaharap din ng bayan namin bansang kaharian. Pero nasolusyonan namin. Kasi nga, eto yung eto yung norms namin. Eto yung mga nakaugalian namin. Ganito kami kumilos at ganito ang mindset namin. So yun ang kailangan ng Pilipinas. At nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy yun sa amin. Kayang-kaya nyo rin gawin yun. Kayang-kaya rin niyang gawin sa Pilipinas yun. Oo, kasi kung gaano kaya hirap disiplinahin ang mga nasa labas, mas mahirap disiplinahin yung nasa kanila. Kasi matindi talaga pag pumasok ka dyan sa loob, lalo na pagka worker ka, talagang lahat aalisin mo na sa sarili mo. Personal greed, yung pagiging materialistic, yung sarili muna, tatanggalin mo lahat yun. Yung guilt, yung pride, yung love for money, tatanggalin mo lahat yun. Napakahirap nun. Nakayanan nga nila tayo, susunod lang tayo sa mga panukalang batas. Mas madali yun. Di ba? Kayang-kaya natin lalo. Thank you very much, Ami Han. Exactly. Kasi yung iba, parang, okay, kalakaran na yan Wala nang solusyon yan. Kontento na sila. Diba? Tinanggap na lang Tinanggap nila na yan. lang. Hindi. Sabi nga ni Pastor, sa bawat problema, may solusyon. Kaya nga, he has no ambition, but he has a vision, and he has the solution. At saka yung hindi po solusyon, yung sasabihin natin, yan na talaga yung kalakaran. Okay na yan, wala na tayong magawa. Hindi. Kung lahat po tayo, vigilant tayo, nagbabantay sa pera ng taong bayan, talagang ipapasa ni Pastor itong Transparency Act, lalo na itong Truth Commission, at saka yung Transparency of Procurement Bill na tinatawag ni Pastor, lahat tayo nakabantay, wala na magnanakaw, takot na sila. At saka lalong-lalo na, pag ipipenalize, death penalty talaga. Diba? Mortal sin kasi ang korupsyon. Yan po ang nagpapahirap sa ating lahat. Kasi kahit na very religious tayo, very honest tayo sa pagbabayad ng buwis, pero pumupunta lang sa bulsa ng iilan, wala pa rin mangyayari. Paulit-ulit, cycle lang po ang problema ng Pilipinas. Kaya po, si Pastor, narito po, meron na siyang Exhibit A, at saka tutulungan niyo po tayong bumangon muli.
Hindi pa nga tayo nakabangon eh. Bumangon. Parang narinig ko may gumamit na niya. Oo, tutulungan tayo ni Pastor bumangon muli kasi hindi naman tayo napabangon ni Bongbong eh. So baka sakali si Pastor maibangon niyo tayo. Pero iba ang nangyari sa bansa. Oo nga eh. So doon tayo, talagang si Pastor ang magbibigay po ng tunay na pagbabago. Yung talagang honesty, at saka hindi to false promise lang, false hope. Kasi may Exhibit A. Yes. Kaya paulit-ulit po tayo sa Exhibit A. Kasi same po ang mga tao, Pilipino din po ang kumbaga ang mga under kay Pastor, no, mga subordinates, kumbaga constituents ni Pastor. Pero lahat kami may mentality shift, may paradigm shift na lahat kami paggising sa umaga tinatawag namin na kingdom interest. So ano ba ang nakakabuti para sa kingdom? Ganun sila, kingdom interest. Ano yung nakakabuti para sa kingdom? Yun yung sinasabi natin, bansang kaharian nila. Anong makakabuti para sa bansang kaharian? Ganun ang mindset nila. Nagawa nga nila eh. Kayang-kaya rin natin. Parehas din mga Pilipino yan. Kinakain natin sa kanila, mas masarap lang yung kanila ng konti, pero parehas pa rin naman. Nilalanghap nating hangin, parehas din naman. Kingdom interest sila lagi. Every day, every single day, iniisip nila kingdom interest. Bayan muna, ganoon sila. So, yun yung gustong ipasa ni Pastor Apollo sa atin na mindset. Pilipinas muna, bayan muna. Makakabuti ba ito sa bayan? Okay pa ito para sa bayan? Para sa bayan, para sa bayan, para sa bayan. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Yung time na yun, di ba? Paano ako contribute? Pag meron pong development, pride po yan ng lahat ng kingdom citizen. Yes, yun yung tamang pride. Yes, yun yung tamang pride. Yung totoong development, katulad yan, kingdom, wala pong budget yan. When we say walang budget, hindi po katulad sa gobyerno. Okay? Pag 2025, may nakalaan na pera para dyan, may budget na. Wala pong ganun sa kingdom. Yan po, pinagtutulungan ng lahat ng mga kingdom citizen. At lahat, may puno ng pagmamahal at faith and trust po sa Ama na talagang magpo-provide siya. Pero ayan po, lahat kami masaya nakikita yan kasi nakita natin kung saan pumupunta lahat ng pera. Hindi lang siya para sa kingdom. Actually, yung maging proud. Actually, bilang mga Pilipino, di ba? Yes. Sa Pilipinas, makikita ang the biggest indoor cathedral. Di ba? Hindi ba tayo magiging proud na mula sa isang third world country, not even funded by the government, ay kayang makapagawa ng ganyan. At dahil na pag-usapan natin to, Attorney Kay, na naalala ko lang. Ito yung tinatawag na defying the odds. So, itong ginawa talaga ni Pastor Apollo na to, itong mga na-acquire nila sa kanilang bansang kaharian. Sobrang, kung iisipin mo, napakahirap talagang makuha nito, pero ito yung manifestation na everything is possible kapag ka naisip mo na. Yan kasi si Pastor Apollo Kibuloy, na kapag ka naisip niya na, kayang-kaya nang gawin. Bakit? Sabi niya kasi, ang mentality kasi ni Pastor, naisip mo na eh. Naisip mo na, lalagyan mo na lang ng puso, lalagyan mo na lang ng hard work, popondohan mo na lang. Gagana na yan eh. Pero kung, iisipin mo pa yung corruption, iisipin mo yung, paano yung sa akin? Magkano yung sa akin? Wala talaga tayong matatapos yan. Sabi ni Pastor, lahat ng maisip mo, posible. Lahat ng ilagay ng Diyos sa isip mo na gusto mong gawin, kaya mong gawin. Kaya nga niya yan nilagay sa isip mo eh. Kasi alam niya na kaya mong gawin eh. Pero syempre, nasa sa'yo yun kung paano mo aatakihin yung mga visions at saka mga goals mo sa buhay. Ito si Pastor Apollo Kibuloy, sabi ko nga sa inyo, meron siyang formula at isi-share niya yun sa atin. Iboboto lang natin siya. Isi-share niya sa atin yung formula na yun. At makikinabang tayo ng malupit diyan sa mga sa mga panukala na sa mga formulas na i-share niya sa atin. Bisita dati sa Davao, sa ating compound. Sabi niya, pagpasok niya, kaya pala maraming na-insecure kay Pastor. Yung gamit niya talaga. Sabi ko, bakit po? Kasi napakaganda talaga ng lugar ninyo, kaya hindi siya corrupt. Sabi niya, bakit niya po nasabi yan? Kasi with all due respect lang sa ibang mga religious organization, makikita mo kasing ibang simbahan nila, madumi, disorganized. Pero nung pumasok daw siya dun sa compound natin, sabi niya, para ako nasa ibang bansa, para ako nasa ibang mundo, diba? Nakapasyalis sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain. Yung mga, hindi po siya kingdom hindi siya kingdom member, isa siya sa mga bumisita sa atin. Nasabi niya talaga,
grabe, ngayon ko lang nalaman na ganito pala mamuno talaga si pastor, no? Kaya siguro may mga na-insecure sa kanya. Hindi ko lang alam kung sino yung mga yon, pero siguro dapat yung mga mentalidad na ganun, di ba? Mawala na rin sa ating mga Pilipino. Kundi maging proud tayo, may ganyan tayong kababayan, isang leader na kayang gawin yan, na wala pang fund ng government. Kundi tinuruan tayo magkaisa, di ba, Atty. Kay, yung strive for unity pa na tinatawag ni pastor. Ay, isang patunay yung sinabi nga, yung isang kolumnista that we are a first world country within a third world country. So, nakita yan ng marami sa ating mga kababayan. Actually, ito pa nakakatawa, Atty. Kaylina. During the 16-day siege, di ba yung mga police at night, natutulog sila doon sa mga sa grass ng compound, di ba? Tapos there was a time na pinapasok yung media. May ilan nakapasok ng gabi, ng araw, ganyan. So, habang pakalat-kalat yung mga police, ang unang sinabi sa akin, ang ganda-ganda ng lugar ninyo. Police pa yung nagsabi niya, ano? Hindi lang police, yung mga reporters and yung mga vloggers na nakapunta during the siege. Sabi ko, in fairness, di mo nakita yung police na tutulog sa akin. Or nakita mo yung ganda ng lugar namin. Sabi niya, para ka talagang pumunta sa ibang bansa. Yes. So, ganun yung feeling ng tayo, kapag nakapunta naman tayo ng ibang bansa, gusto natin, sana ganito din ang Pilipinas. Ganito ka-develop, ganito ka-ganda. Tapos, pag pumasok sila sa kingdom, parang wala sila sa Pilipinas. Sana dumating yung point, no, na kapag wala ka na sa loob ng compound ng KOJC, o nasa loob ka ng, kahit wala ka na sa loob ng compound ng KOJC, masasabi mo pa rin na ganun yung ganda ng Pilipinas. As if nasa loob ka ng KOJC compound, na yung kagandahan ng KOJC compound is just a miniature lang yan sa gustong makita sa gustong i-vision ni Pastor para sa buong Pilipinas na kaya niyang gawin. Oo nga. Kaya yun yung brand of leadership ni Pastor. Nagtatanong, paano nga ba napalago ni Pastor? Una-una, si Pastor po, hindi po yan natutulog hanggang hindi po natapos ang isang proyekto. At hindi po yan siya, kumbaga kung may project, okay na yan, pwede na yan. Dapat po excellent. Kaya ang vision po ni Pastor is to lead the country to an excellent, beautiful Philippines. Wow. Ganun po. Ganun, which is may Exhibit A na talaga si Pastor. Kahit anong proyekto. Kaya hindi ko alam bakit nagagalit sila dito sa tao na to eh. Samantalang wala namang ibang gustong gawin itong taong ito, kundi magbigay ng magandang, mag-share ng kanya magandang vision para sa Pilipinas. Pagandahin ng Pilipinas. Paunlarin ng Pilipinas. Bigyan ng tulong ang Pilipinas. Ewan ko bakit gusto pa rin at marami pa rin mga Pilipinong napakahirap umintindi at binabatikos pa rin itong mamang ito. Po nahahawakan ni Pastor, excellent and beautiful. At saka may micro-project na, and this time po, willing po siya mag-sacrifice uli in a bigger scale, in a national scale, para po sa ating mga Pilipino. Mantakin mo, hinahamon ni Pastor Kibuloy lahat ng mga senador to give up their salaries para itulong sa bayan. Imagine. Sa bagay, maliit lang naman talaga yung sweldo niya. Ang kinikita naman talaga ng mga senador congressman, yung katkong nila, yung kurakong nila, yun naman ang malaki. Pero hinahamon niya lahat. Na lahat ng kita natin. Magsilbi tayo sa bayan ng libre. Lahat ng kita natin, ibigay natin para sa bansang Pilipinas. Para talaga malaman ng mga Pilipino na seryoso tayo sa ginagawa natin. Pagod na po, na naghirap, na ilang taon na po, wala pa rin nangyayari. Dami-dami nang nangako sa atin, pero lugmok pa rin tayo sa kahirapan. Pero ito po, may isang Pastor Apollo C. Kibuloy na may Exhibit A po. Yung Kingdom of Jesus Christ galing po sa mahirap, last 1985 pa, di ba, na establish, di ba? Ilang members lang, 15 members. Mahirap na mahirap. Kumakain nga lang sila, di ba, ng bumibili lang ng mga rotten na, yung mga last na talaga ng sa gabi na sila bumibili sa market. Nire-reject na nagulay, diba? Reject na lang, di ba? Ganun kahirap po. At saka magkano lang yung tithes nung panahon na yon. Pero si Pastor po, sanay po siya sa hirap. At saka he can produce something out of nothing. That's what faith can do. Yes. Lalo na may love siya, may sense of service siya, at saka may paniniwala siya sa Ama. Kaya po, the universe have conspired to help him and to use him. Yes. Ito po, itong sa Kingdom of Jesus Christ, galing po sa isang maliit lang na kongregasyon. At dahil sa zero corruption, at saka transparent po, at saka andyan po always yung pagmamahal sa kanyang service, at saka andyan po yung always, hindi niya iniisip kung ano yung para sa kanya, ang iniisip na ano yung para sa mga unang-una sa Kingdom citizen, at saka hindi lang sa Kingdom citizens
For many years po, may Children's Joy Foundation po si Pastor para sa mga bata. 1998 pa po yan. Kaya hindi lang po ngayon naging concern si Pastor para sa mga bata. Ilang years na po, pilit pong dinudumisan ang pangalan ni Pastor. Pero kung balikan niyo po, scrutinize niyo po ang track record ni Pastor. Ayan po, para sa Children's Joy Foundation, ilang libo, ilang milyong bata na ang napag-graduate ni Pastor ng libre. Isa nga kami doon, no? Yes. Mga law students, ina ako po, gumraduate na po ng law school. Salamat po sa scholarship, sa Gift of Education program ni Pastor Apollo Sikibule. Ang dami po namin makatestify. Libre po yan without expecting anything in return. So ganun po ang Children's Joy Foundation ni Pastor. Dahil nga sa zero corruption, ang laki, ang ganda po na magagawa pag zero corruption. Marami pong natutulungan. Even po yung mga IPs, yung indigenous peoples. Si Pastor ang nakaalala sa kanila. Kaya mahalaga po talagang zero corruption. O yun, hindi ba? Napakaganda noong balita na yan. And Yan ang panatero, walang inuurungan.